Amara, huwag mo nang subukang itago ang inggit sa iyong mga mata. Simula sa araw na ito, dito natitira si Elena. Siya ang magdadala ng aking tagapagmana. Ang bagay na kailanman ay hindi mo naibigay sa akin. Ang boses ni Raymond ay malamig pa sa hanging amihan na humahampas sa labas ng mansion. Sa gitna ng malawak na silid-kainan, nakatayo si Amara habang suot ang kanyang pinakamagandang telang sutla. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang hawak ang isang antigo at pilak na platerong puno ng paboritong kakanin ni Raymond. Buong umaga niya itong inihanda. Bawat piraso ay niluto ng may pagmamahal para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay nakabuhol sa espesyal na araw na ito, naniniwalang marahil. Sa pagdiriwang na ito, ay muling magliliyab ang malamig nilang pagsasama. Ngunit ang lahat ng iyon ay gumuho nang bumukas ang pinto at iluwa ang kanyang asawa, kasama ang isang babaeng mas bata, mas maganda, at may mapanuring mga mata. Ang marahas na kalansing ng pilak na platerong bumagsak sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng silid. Kumalat ang mga pagkain sa paanan ni Amara, mistulang mga pangarap na ngayurakan at naging basura sa isang saglit. Hindi niya naramdaman ang panginginig ng kanyang mga daliri, ni ang hapdi ng mainit na sarsa na tumalsik sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagtigas ng kanyang puso, habang ang bawat salita ni Raymond ay tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang bawat hininga. Raymond, anong ibig mong sabihin? Ang tinig ni Amara ay halos pabulong. Isang pagsusumamo na naghahanap ng kahit katiting na awa sa gitna ng malupit na katotohanan. Lumapit si Elena, ang babaeng bitbit ni Raymond, at hinawakan ang braso ng lalaki ng may pagmamalaki. Suot nito ang isang hapit na damit na nagpapakita ng bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan. Pasensya ka na, Amara, pero kailangan naming isipin ang kapakanan ng bata. Masyadong masela ng pagbubuntis ko. At gusto ni Raymond na nasa tabi niya ako gabi-gabi. I'm sure maintindihan mo. Bilang ikaw naman ang legal na asawa, 'di ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Raymond habang pinagmamasdan ang nanunuyot na mukha ng kanyang asawa. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Amara. Hindi kita palalayasin. Nanatili kang tapat sa pamilyang ito, kaya bilang ganti, mananatili ka rito. Pero mula ngayon, ang kwarto natin ay para na kay Elena. Maaari mong gamitin ang kwarto sa dulo ng pasilyo, malapit sa mga katulong. Doon ay mas magiging tahimik ka. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Amara. Ang kwartong pinagsaluhan nila sa loob ng 10 taon, ang bawat sulok na saksi sa kanyang mga sakripisyo at pagluha, ay ibibigay na lamang sa isang estranghero ng ganoon kadali. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang pamilya. Ang lalaking binuo niya ang karera gamit ang kanyang sariling yaman at koneksyon. Ngayon, ang lalaking iyon ay nakatayo sa harap niya. Hinihingi ang kanyang dignidad bilang kabayaran sa isang pagkakamaling hindi niya kailanman ginusto, ang kawalan ng anak. Nanlabo ang paningin ni Amara. Ngunit tumanggi siyang hayaang pumatak ang mga luha sa harap ng 2 taong hayagang nanunuya sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng bawat utang na loob na kinalimutan ni Raymond. Ang hangin sa loob ng mansyon na dati ay amoy mga sariwang rosas ay tila napalitan ng amoy ng pagkabulok. Ang pagkabulok ng kanilang sumpaan sa harap ng dambana. Maganda ka na ng dinner para sa amin, Amara. Elena needs to eat healthy and fresh food. Siguraduhin mong masarap ang lulutuin mo dahil yan na lang naman ang pakinabang mo sa bahay na ito. Dagdag ni Raymond bago tinalikuran ang kanyang asawa at inakay si Elena paakyat sa hagdanang marmol. Habang pinapanood ni Amara ang kanilang unti-unting paglayo, naramdaman niya ang malamig na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mansyon na ito, na binuo mula sa pawis at yaman ng kanyang ama, ay tila naging isang malaking libingan.
Ang katahimikan ay nagsimulang bumalot sa kanya. Isang uri ng katahimikan na hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng isang nagbabantang bagyo. Gaano kalalim ang sugat na kayang itago ng isang babaeng itinuring na basahan sa sarili niyang tahanan, bago ang bawat patak ng kanyang luha ay maging isang lason na dahan-dahang uubos sa mga taong nagpaksil sa kanya. Amara, simulan mo nang masanay na tawagin akong Ma'am Elena. Baka kasi nakakalimutan mo, guest ka na lang sa pamamahay na ito. At kahit kailan, ay pwedeng bawiin ni Raymond ang kakarampot na pribilehiyong iniwan niya sa iyo. Ang boses ni Elena ay matalim at puno ng pangungutya habang nakatayo siya sa gitna ng kusina kinabukasan. Suot niya ang isang mamahaling silk robe na pagmamay-ari ni Amara, isang regalo ni Raymond noong nakaraang Pasko. Parang isang reyna na naguutos, pilit niyang pinapakilos ang mga kasambahay na matagal ng tapat kay Amara. Ang bawat utos niya ay sinasamahan ng iritableng kumpas ng kamay. Tila ba ang lahat ng tao sa paligid niya ay mga aliping walang halaga. Pinanood ni Amara ang bawat kilos ng babae mula sa gilid. Ang kanyang dating kaharian ay dahan-dahang kinakain ng isang anay na walang kabusugan. Nang tangkain ni Amara na kumuha ng mainit na tubig para sa kanyang gamot, marahas na hinarangan ni Elena ang kanyang daan. Ang bawat hakbang ni Elena ay puno ng kalkuladong yabang, pilit na ipinaparamdam kay Amara na wala na siyang puwang sa sarili niyang tahanan. Hindi ka ba nakakaintindi, Amara? I need the kitchen staff to focus on my breakfast. Ang baby ko ang priority dito, hindi ang kung ano-anong kailangan mo. Dugtong pa ni Elena sabay irap. Sa gitna ng tensyon, dumating si Raymond. Imbes na sawayin ang kawalang-galang ng kanyang kabit, isang malamig na tingin lamang ang ibinigay niya kay Amara. Gawin mo na lang ang sinasabi ni Elena, Amara. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Masyado ng stress ang asawa ko dahil sa pagbubuntis niya. Ang salitang asawa na namutawi sa labi ni Raymond ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Para kay Raymond, ang 10 taon nilang pagsasama ay naging isang malabong alaala na lamang, pinalitan ng isang bago at mas kapaki-pakinabang na babae. Nang matapos ang almusal, sinubukan ni Amara na kausapin si Raymond sa may hagdanan. Gusto niyang itanong ang tungkol sa mga nawawalang pondo sa kanilang joint account. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagbago ang anyo ni Elena. Nakita ni Elena si Raymond na papasok sa hallway at sa isang iglap, kusa siyang natumba at nagpagulong-gulong sa mga baitang ng hagdanan. Ang marahas na pagbagsak ng kanyang katawan sa makinis na marmol ay lumika ng isang tunog na nagpatigil sa tibok ng puso ni Amara. Amara! Bakit mo siya tinulak? Ang sigaw ni Raymond ay puno ng poot. Agad siyang tumakbo patungo kay Elena na ngayon ay umiiyak at humahawak sa kanyang tiyan. Raymond, ang baby natin. Tinulak ako ni Amara. Sabi niya hindi dapat isilang ang batang ito. Pagsisinungaling ni Elena habang humihikbi ng malakas. Hindi pa nakakasagot si Amara nang maramdaman niya ang malakas na pagtama ng palad ni Raymond sa kanyang pisngi. Ang lakas ng sampal ay nagpaduleng sa kanyang paningin at nag-iwan ng lasa ng dugo sa kanyang bibig. Wala kang pusong babae. Dahil lang ba hindi ka magkaanak, papatayin mo na ang anak ko? Magpasalamat ka at buntis si Elena. Kundi baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. Naiwan si Amara na nakahawak sa kanyang namamagang pisingi, habang buhat-buhat ni Raymond si Elena paakyat. Ngunit bago sila tuluyang mawala sa paningin niya, nakita ni Amara ang isang bagay na nagpadurog ng tuluyan sa kanyang huling hibla ng pagtitimpi. Nakasukbit sa leeg ni Elena ang gintong kwintas na may pendant na diamante, ang natatanging alaala ng yumaong ina ni Amara na matagal na niyang hinahanap. Ibinigay yun ni Raymond sa kanyang kabit. Ang kayamanang hindi dapat sana nayayapakan ng dumi ng pagtataksil. Dahan-dahang naglakad si Amara patungo sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo na nagsisilbing bago niyang kulungan. Isinara niya ang pinto at doon, sa gitna ng kadiliman, niyakap niya ng mahigpit ang isang luma at kupas na unan.
Iyon ang unan na madalas gamitin ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Ang amoy ng lumang pabango ng kanyang ama, na bahagyang nanatili sa tela, ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng napakalamig na gabi. Papa, patawad! Patawad kung hinayaan kong tapakan nila ang pangalan natin, bulong niya, habang ang bawat patak ng kanyang luha ay sinisipsip ng unan. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa kabilang dingding. Ang boses ni Raymond ay tila may kausap sa telepono, puno ng kaba at pagkabalisa. Attorney Santos, kailangan ko ng palugit. Hindi ko pa makuha ang pirasong kailangan ko mula sa asawa ko. Malaki ang utang, alam ko. Pero maayos ko rin ito kapag nalipat na sa akin ang lahat. Napatigil si Amara. Utang? Anong utang ang pinagsasabi ni Raymond? Lumipas ang ilang oras at lumabas si Amara para kumuha ng tubig. Sa dilim ng pasilyo, narinig niya ang mahinang boses ni Elena mula sa balkonahe. Mukhang may kausap din ito sa telepono, ngunit ang tono nito ay malayo sa boses ng isang biktima. Oo, naniwala ang tangang iyon na tinulak ako ni Amara. Konti na lang, makukuha na natin ang lahat sa bubong asawa niya. Kapag nakuha na ni Raymond ang buong estate, sisiguraduhin kong wala siyang matitira kahit isang sentimo. At pagkatapos, itatapon ko rin ang lalaking iyon gaya ng ginagawa niya sa asawa niya ngayon. Isang malupit na halahak ang sumunod sa mga salitang iyon. Nakatayo si Amara sa dilim. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom, hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang galit na kanina ay apoy ay naging isang malamig at matalim na yelo. Ngayon ay alam na niya ang totoo. Hindi lamang siya biktima ng pagtataksil, kundi biktima ng isang malaking pandarambong. Kung gusto nilang maglaro ng apoy, sisiguraduhin ni Amara na sila ang unang matutupok sa abo ng kanilang sariling mga kasinungalingan. Akala ko, ang kawalan ng anak ang tanging dahilan ng iyong paglayo. Ngunit tila ang yaman ng aking ama ang tunay na pinag-alayan mo ng iyong katapatan. Ang katahimikan ng hating gabi ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong mansyon ng mga De La Vega. Habang ang buong bahay ay nahihimbing, si Amara ay nanatiling gising. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa bawat minutong lumilipas. Malamig ang hawakan ng pinto ng silid-aralan ni Raymond nang dahan-dahan niya itong pinihit. Ang marahang pag-ikot ng kandado ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Ngunit wala nang takot na natitira sa puso ni Amara. Tanging isang nag-aalab na kuryosidad na kailangang mapatahimik. Pumasok siya sa loob ng madilim na silid, kung saan ang amoy ng mamahaling tabako at lumang katad ay nananatili sa hangin. Gamit ang maliit na liwanag mula sa kanyang cellphone, sinimula niyang halongkatin ang mga drawer ng lamesang gawa sa mahogany. Ang bawat piraso ng papel na kanyang nahahawakan ay tila may dalang bigat ng isang dekadang panlilinlang. Matapos ang ilang sandali, natagpuan niya ang isang itim na folder na nakatago sa ilalim ng mga lumang dokumento ng negosyo. Nang buksan niya ito, tila tumigil ang daloy ng kanyang dugo. Ang mga bank statement ng kanilang joint account na dapat ay puno ng kanyang mga minanang pondo ay nagpapakita ng isang nakapanlulumong katotohanan. Sunod-sunod na malalaking halaga ang inilabas sa loob ng nakaraang 2 taon, at ang lahat ng ito ay inilipat sa isang pangalang hindi pamilyar sa kanya. Attorney Santos, rinungasan mo ang lahat, Raymond. Kahit ang huling alaala ni Papa. Pabulang na wika ni Amara, habang ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa paglipat ng mga pahina. Ngunit ang pinakamasakit na tuklas ay ang dokumentong nasa pinakailalim. Ito ay isang kontrata ng sangla para sa mismong mansyong tinitirhan nila. Ang mansyong ipinamana sa kanya ng kanyang ama, na may kasamang pangakong hindi ito mawawala sa kanilang pamilya. Nakita ni Amara ang kanyang sariling pirasong nakapirma sa dulo. Ngunit alam niyang hindi siya ang nagsulat niyon. Ang bawat kurba ng titik ay isang perpektong panggagaya, isang sining ng pagtataksil na binuo ni Raymond sa likod ng kanyang mga ngiti. Napaupo si Amara sa sahig ng silid
Ang lamig ng marmol ay tumatagos sa kanyang manipis na saplot. Sa bawat hininga niya, tila naririnig niya ang boses ni Raymond noong kanilang kasal, nangangakong aalagaan siya at ang lahat ng pag-aari niya. Ngayon, napagtanto niyang ang bawat halik, bawat yakap, at bawat salita ng pag-ibig ay may katumbas na presyo. Hindi siya kailanman minahal ng lalaking ito. Minahal lamang nito ang kapangyarihan at kayamanang dala ng kanyang apelido. Dahan-dahang tumayo si Amara at lumapit sa malaking salamin na nakasabit sa dingding ng silid. Ang kanyang refleksyon ay tila isang estranjero, maputla, may mga matang puno ng pait, at balikat na nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Ngunit sa halip na sumuko sa iyak, kinuha niya ang isang lipstick na kulay dugo mula sa kanyang bulsa. Sa gitna ng kadiliman, marahan niyang pinahiran ang kanyang mga labi. Ang matapang na kulay ay tila isang baluti na unti-unting bumabalot sa kanyang pagkatao. Hindi na ako ang babaeng pinaluhod mo sa sariling tahanan. Bulong niya sa kanyang refleksyon habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagong uri ng determinasyon. Pinunasan niya ang isang huling butil ng luha na pilit kumakawala, at kasabay nito ay ang paglibing sa huling bahagi ng kanyang pag-ibig para kay Raymond. Bago siya lumabas ng silid, muli niyang tiningnan ang pangalang Attorney Santos. Sino ang taong ito? At bakit tila siya ang susi sa bawat nakaw na yaman ni Raymond? Ang pangalang iyon ay tila isang madilim na anino na kailangang habulin ni Amara hanggang sa dulo. Ngunit habang binabasa niyang muli ang mga dokumento sa ilalim ng malamlam na liwanag, isang mas matinding katotohanan ang sumampal sa kanya. Ayon sa mga tuntunin ng sangla at sa mga ilegal na transaksyong ginawa ni Raymond gamit ang kanyang pangalan, kapag nag-hain siya ng demanda o lie divorce si Raymond sa mga sandaling ito, ang lahat ng utang ay otomatikong babagsak sa kanyang balikat. Hindi lamang siya mawawalan ng asawa, kundi magiging pulubi rin siya sa loob ng isang gabi habang si Raymond at Elena ay malayang makakatakas bit-bit ang natitirang yaman. Napatigil si Amara sa may pintuan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang bitag ay nakalatag na ng matagal, at siya ay nakatayo sa mismong gitna nito. Kung lalaban siya ngayon, susunog siya kasama ng mansyong ito. Kung mananatili naman siya, dahan-dahan siyang uubusin ng mga buwitreng nasa paligid niya. Paano niya mababawi ang kanyang dangal kung ang bawat hakbang patungo sa kalayaan ay tila isang hakbang patungo sa sarili niyang kapahamakan? Raymond, huwag kang mag-alala. Naisip ko na marahil ay tama ka. Ang mahalaga ngayon ay ang bata, at kung ang pananatili ni Elena rito ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan, tatanggapin ko ito ng buong puso. Ang mga salitang binitawan ni Amara sa harap ng hapagkainan ay tila isang malambot na himig na nagpatigil sa tensyon sa pagitan ni Raymond at Elena. Ang bawat kataga ay maingat na pinili, bawat tono ay kinalibrae upang magtunog na tapat at sumusuko. Sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sariling hita. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng kanyang palda hanggang sa naramdaman niya ang bahagyang kirot. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling payapa, tila isang lawa sa madaling araw na walang anumang alon. Nakita ni Amara ang pagguhit ng isang mapait na tagumpay sa labi ni Raymond. Ang pag-aakala nito na tuluyan ng nawasak ang espiritu ng kanyang asawa ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kampanteng yabang. Para kay Raymond, si Amara ay isa na lamang anino na susunod sa kanyang bawat nais. Samantala, si Elena ay nagpakawala ng isang mapanuyang tawa bago sumandal sa balikat ni Raymond, tila ipinapamukha kay Amara na siya na ang bagong reyna ng tahanan. Mabuti naman at natauhan ka na, Amara. Akala ko kasi ay kailangan pa kitang pilitin. Sige, dahil nagpapakabait ka, maaari mo pa rin gamitin ang sasakyan kapag kailangan mo. Basta't hindi ito gagamitin ni Elena, sabi ni Raymond habang nagpapatuloy sa pagkain. Hindi man lang tinitingnan ang asawa. Ang bawat segundo ng pagpapakumbaba ni Amara
ay isang saksak sa kanyang sariling danggal. Ngunit alam niyang ito ang kailangan niyang gawin. Upang mawasak ang isang kuta, kailangan mo munang maging bahagi ng mga pader nito. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko, kundi ang pagtitipon ng lakas ng isang bagyong nagbabantay sa kabilang ibayo ng dagat. Nang hapong iyon, lumabas si Amara, bit-bit ang kanyang lumang bag. Hindi siya nagtungo sa mall o sa simbahan, kundi sa isang maliit at lumang opisina sa labas ng lungsod. Doon ay naghihintay si Ginoong Valdez, ang matalik na kaibigan at dating accountant ng kanyang yumaong ama. Ang bawat hakbang ni Amara sa pasilya ng gusali ay tila isang pagbabalik sa kanyang pinagmulan. Sa mga panahong ang kanyang pangalan ay simbolo pa ng integridad at hindi ng kahinaan. Amara, iha, ang tagal na simula nang huli tayong mag-usap, sabi ni Ginoong Valdez. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang maputlang mukha ni Amara. Ginoong Valdez, kailangan ko ng tulong ninyo. Ang lahat ng naiwan ni Papa, dahan-dahan ang kinukuha ni Raymond. Pero hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng ganoon lang. Wika ni Amara, at sa pagkakataong ito, ang ningning sa kanyang mga mata ay hindi mula sa luha, kundi mula sa apoy ng determinasyon. Sa loob ng ilang oras, sinuri nila ang mga kopya ng dokumentong nakuha ni Amara mula sa silid ni Raymond. Bawat numero na nakasulat sa papel ay tila mga bakas ng paa ng isang magnanakaw sa loob ng kanyang sariling bahay. Nalaman ni Amara na si Attorney Santos ay hindi lamang basta abogado, kundi isang fixer na kilala sa paggawa ng mga ilegal na transaksyon sa lupa. Ang planong pabagsakin siya ay hindi lamang emosyonal, kundi isang sistematikong pag-ubos sa lahat ng kanyang legal na karapatan. Nang makauwi si Amara sa mansyon, sinalubong siya ng ingay ng malalakas na tawanan. Nakita niya si Elena na pinaliligiran ng mga mamahaling shopping bags mula sa mga pinakasikat na brand. Ang bawat bag ay katumbas ng sweldo ng isang empleyado sa loob ng 1 taon. At alam ni Amara na ang perang ginamit doon ay ang perang dapat sana ay nakalaan para sa kinabukasan ng kumpanyang ng kanyang ama. "Oh, Amara, look at these!" Sabi ni Raymond, kailangan ko raw maging presentable dahil ako na ang haharap sa mga social events niya. Bagay ba sa akin? Pangungutya ni Elena habang itinatapat ang isang gintong bestido sa kanyang katawan. Imbes na magalit, lumapit si Amara at marahang hinawakan ang tela ng bestido. Ang kanyang haplos ay tila isang pahiwatig ng paghanga. Ngunit sa loob-loob niya ay nararamdaman niya ang pagkabulok ng bawat hibla nito. "Napakaganda, Elena. Bagay na bagay sa'yo. Mukhang alam talaga ni Raymond kung paano ka pasayahin." Ang sandaling nagawa ni Amara na paglingkuran at purihin ang babaeng umagaw sa kanyang buhay nang hindi nangiinig ang kanyang tinig ay ang pinakamataas na uri ng kanyang pagsasakripisyo. Ito ang maskarang kailangan niyang isuot upang hindi mahalata ang matalim na itak na dahan-dahan niyang hinahasa sa dilim. Gabi na nang pumasok si Raymond sa maliit na silid ni Amara. Bit-bit niya ang isang makapal na dokumento at isang ballpen. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanlinlang na lambing, ang uri ng lambing na ginagamit ng isang ahas bago ito tumuklaw. "Amara, dahil nagkakaintindihan na tayo, gusto ko sanang pirirmahan mo ito. Isang unconditional authority lang ito para mas madali kong maayos ang mga accounts natin. Alam mo naman, ayaw kitang ma-stress sa mga papeles, lalo na't medyo magulo ang ekonomiya ngayon. Para sa atin din ito, para sa kinabukasan natin," sabi ni Raymond habang inilalapag ang papel sa harap ni Amara. Tumingin si Amara sa dokumento. Alam niya ang bawat kataga sa loob nito. Ito ang huling selyo na magbibigay kay Raymond ng ganap na kapangyarihang ibenta ang bawat huling piraso ng kanyang pagkatao. Kung pipirmahan niya ito, mawawala na ang lahat. Kung tatanggihan naman niya, mabibigo ang kanyang plano na huliin si Raymond sa sarili nitong bitag. Naramdaman ni Amara ang titig ni Raymond sa kanyang bawat galaw. Ang katahimikan sa loob ng silid
ay tila sumasakal sa kanyang hininga. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen. Ang dulo nito ay nakaturo sa linyang magpapasya ng kanyang tadhana. Sigurado ka ba, Raymond, na ang lahat ng ito ay para sa ating dalawa? Tanong ni Amara habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng kanyang asawa. Siyempre, Amara. Sino pa ba ang magkakampi kundi tayo? Sagot ni Raymond, nang may kasinungalingang kasing linaw ng kristal. Inilapit ni Amara ang ballpen sa papel, ngunit bago pa tumama ang tinta sa puting pahina, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa sandaling iyon. Ang boses ng isang kasambahay ay puno ng takot. Sir Raymond! Si Ma'am Elena po, dinadugo! Tulang po! Nabitiwan ni Amara ang ballpen, habang si Raymond ay mabilis na tumakbo palabas ng silid. Naiwan si Amara na nakatitig sa hindi pa napipirmahang dokumento, habang ang kanyang puso ay naghahabulan sa bilis. Isang aksidente ba ito? O bahagi ng isang mas malaking laro na hindi niya pa lubos na nauunawaan? Huwag mong hayaang makita nila ang iyong mga luha, dahil ang luha ng isang api ay nagsisilbing alak para sa mga taong uhaw sa kapangyarihan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Amara habang binabaybay niya ang madilim na pasilyo patungo sa quarters ng mga kasambahay. Ang ingay ng kaninang kaguluhan dahil sa pagdurugo ni Elena ay humupa na, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila nagbabadya ng mas malaki pang unos. Alam ni Amara na ang bawat kilos sa bahay na yon ay isang pagtatanghal, at si Elena ang pangunahing aktres na handang sunugin ang lahat para sa atensyon ni Raymond. Pagdating niya sa maliit na silid sa dulo, nakita niya si Maria, ang bunsong kasambahay, na nakaupo sa sahig habang humihikbi. Ang braso nito ay may mapulang marka, bakas ng marahas na pagkakahawak ni Elena kanina bago ito magkunwaring nawala ng malay. Ang bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ni Maria ay tila mga kristal na sumusugat din sa puso ni Amara. Sa bahay na ito, hindi lamang siya ang biktima. Ang bawat taong may mabuting kalooban ay dahan-dahang dinudurog ng kasamaan ni Raymond at Elena. Maria, tahan na. Heto, lagyan natin ng gamot ang braso mo. Marahang wika ni Amara habang lumalapit at lumuluhod sa tabi ng dalaga. Ma'am Amara, patawad po. Wala po akong ginagawang masama kay Ma'am Elena. Pero sinabihan niya po ako na kapag hindi ako umalis sa bahay na ito, sisiguraduhin niyang mabubulok ako sa kulungan. Takot na takot po ako. Sagot ni Maria sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Hinawakan ni Amara ang malamig na kamay ni Maria. Isang haplos na naglalayong magbigay ng init at proteksyon. Huwag kang matakot. Hanggat narito ako, walang mananakit sa'yo. Hindi tayo talunan, Maria. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Sa maliit na silid na iyon, malayo sa karangyaan ng dining hall na puno ng pagpapanggap, nagsalo ang dalawang babae sa isang simpleng hapunan. Kumuha si Maria ng isang platitong may tuyo at mainit na kanin. Ang bawat subo ni Amara sa pagkain yon ay tila nagbabalik sa kanya sa lupa, malayo sa mapanlinlang na mundo ng mga De La Vega. Ang alat ng tuyo at ang usok ng bagong saing na kanin ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling steak o alak. Ang sandaling naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Ang pagkakaibigang nabuo sa gitna ng hirap ay mas matibay pa sa anumang kontratang nilagdaan ng tinta. Ma'am Amara, bulaw ni Maria habang tinitiyak na walang nakikinig sa labas. May sasabihin po ako sa inyo. Noong nakaraang gabi, noong wala si Sir Raymond, may pumuntang lalaki rito. Nakita ko silang nag-uusap ni Ma'am Elena sa garden. Hindi po sila nag-aaway, parang magkakilala silang matagal na. At narinig ko po, tinawag siya ni Ma'am Elena na Berto. Napatigil si Amara sa pagguya. Berto? Hindi yun ang pangalan ni Attorney Santos. Sino ang lalaking ito? At bakit kailangang ilihim ni Elena ang pagkikita nila kay Raymond? Ang bawat impormasyong ibinibigay ni Maria ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isipan ni Amara. Kinabukasan,
Lumabas si Amara upang makipagkita sa isa pang mahalagang tao sa kanyang buhay. Si Attorney Sophia, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noon kolehiyo. Sa loob ng isang tahimik na coffee shop, inilatag ni Amara ang lahat ng kanyang natuklasan. Amara, hindi lang ito simpleng pangangaliwa. Ang mga dokumentong nakuha mo ay nagtuturo sa isang mas malalim na krimen. Seryosong wika ni Sophia habang sinusuri ang mga papeles. Si Raymond ay hindi lamang gumagamit ng pera mo. Sangkot siya sa isang malaking tax evasion syndicate. Ang mga accounts na pinaglilipatan ng pera ay mga shell companies na ginagamit para itago ang mga illegal na kita. Kung mahuhuli siya rito, hindi lang siya mawawala ng pera. Mabubulok siya sa habambuhay na pagkakakulong. Naramdaman ni Amara ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking hinalikan niya tuwing umaga, ay isang kriminal. Ang lahat ng karanyaang tinatamasa nila ay binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at nakaw na yaman. Ano ang dapat kong gawin, Sophia? Tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan natin ng higit pang ebidensya, Amara. Kailangan nating mahanap ang Blue Book o ang listahan ng mga transaksyon nila. At kailangan nating malaman kung sino talaga si Elena sa buhay ni Raymond. O kung sino ang ginagamit ni Elena para pabagsakin si Raymond. Sagot ni Sophia. Pag-uwi ni Amara sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakagigimbal na eksena. Nakita niya si Raymond na galit na itinatapon ang mga gamit ni Maria sa labas ng bahay. Si Elena naman ay nakatayo sa likuran niya, may hawak na panyo sa mga mata na tila umiiyak. Ngunit may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi nang magtama ang paningin nila ni Amara. Sir, wala po akong ginawang masama. Ma'am Amara, tulungan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Maria habang kinaladtad siya ng mga security guard palabas. Lumayas ka rito. Magnanakaw ka. Sinubukan mong kunin ang alahas ni Elena? Sigaw ni Raymond. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Tumakbo si Amara patungo kay Maria, ngunit hinarangan siya ni Raymond. Ang bawat hininga ni Raymond ay amoy alak, at ang kanyang mga mata ay puno ng poot na tila hindi na nakikilala ang asawang nasa harap niya. Huwag kang makialam dito, Amara. Ang katulto na ito ay panganib sa asawa ko at sa anak ko. Bulyaw ni Raymond. Napatitig si Amara kay Raymond, at sa pagkakataong yon, wala na siyang naramdamang takot. Tumingin siya kay Elena, na ngayon ay dahan-dahang naglalakad palapit, at nakita niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang mundo. Sa bulsa ng robe ni Elena, bahagyang nakasilip ang isang maliit na notebook na kulay asul. Ang notebook na hinahanap nila ni Sophia. Naiwan si Maria sa labas ng gate, umiiyak sa gitna ng ulan. Ang pintuan ng mansion ay marahas na isinara, pinuputol ang huling koneksyon ni Amara sa katarungan sa loob ng bahay na iyon. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng magarbo at malamig na sala, isang boses sa kanyang loob ang nagsabing, ang digmaan ay hindi pa tapos. Ngayon pa lang ito nagsisimula. Sino ang lalaking nagangalang Berto? At ano ang nakatago sa loob ng asul na notebook na hawak ng babaeng pilit sumisira sa kanyang buhay? Magmumuka kang basura sa tabi ni Elena kung hindi mo isusuot ang alahas na ito. Ayaw kong mapahiya sa harap ng mga kasosyo ko, kaya umarte ka ng maayos bilang asawa ko, kahit sa loob lang ng ilang oras. Ang boses ni Raymond ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng silid. Inihagis niya sa ibabaw ng kama ang isang set ng alahas na yari sa pilak. Mura at walang ningning kung ihahambing sa mga diamanteng suot na ngayon ni Elena sa kabilang kwarto. Habang sinasabi ni Raymond ang mga salitang iyon, si Amara ay tahimik na nag-aayos ng kanyang buhok. Ang bawat hagod ng suklay ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Ang irony ng sitwasyon ay hindi nakaligtas sa kanya. Siya ang tunay na may-ari ng mansing ito. Ang dugong bughaw na kinikilala ng lipunan. Ngunit heto siya, inuutusan ng asawang nagnakaw ng kanyang yaman kung paano maging karapat-dapat.
Naramdaman ni Amara ang paninikip ng kanyang dibdib. Isang pamilyar na bigat na tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang puso. Ang bawat hininga niya ay may lasa ng pait, ngunit ang kanyang mukha sa salamin ay nanatiling blangko. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig ay humawak sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Hindi siya iiyak. Ang bawat patak ng luha na ibinigay niya noon ay naging lason na ngayon na nagpapatigas sa kanyang kalooban. Pagdating sa magarbo at kumukutitap na ballroom ng Manila Hotel, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat ang tensyon sa pagitan ng tatlo. Si Raymond ay naglalakad ng mayabang, nasa gitna ni na Amara at Elena. Si Elena ay suot ang isang pulang-pulang bestido na masyadong marami ang nakalantad na balat para sa isang formal na charity ball. Ang bawat hakbang niya ay tila sumisigaw ng atensyon, habang si Amara ay balot ng isang simpleng itim na gown na gawa sa mamahaling lace, isang simbolo ng kanyang tahimik na kapangyarihan. "Oh, Amara, isang karangalan na makita kang muli. Akala namin ay nagbabakasyon ka sa ibang bansa." Wika ng isang matandang donya, isa sa mga pinaka-impluwensyadong babae sa lipunan. Bago pa makasagot si Amara, sumingit na si Elena ng may malakas na boses na nakuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. "Ay tita, hindi po, nasa bahay lang siya. Alam niyo na, medyo mahina na ang katawan ni Amara, kaya kailangan niya na mag-aalaga sa kanya at sa amin ni Raymond." Isang mapanuyang tawa ang sumunod sa kanyang tinig habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan. Ang mga tao sa paligid ay nagpalitan ng mga makahulugang tingin. Ang kahihiyang ibinibigay ni Elena kay Amara ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang dangal sa harap ng lahat. Ngunit sa halip na yumuko, tumayo ng tuwid si Amara. Isang matamis at kalmadong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagmula sa mga taon ng pag-aaral ng etiketa at tamang asal. "Pasensya na kayo kay Elena, Doña Victoria. Bago pa lamang siya sa ganitong uri ng pagtitipon, kaya hindi niya palubos na nauunawaan ang pagkakaiba ng pagiging malapit at ng pagiging bastos. Ang pagbubuntis ay tila nakakaapekto rin sa kanyang kakayahang pumili ng tamang pananalita." Mahinahong sagot ni Amara. Ang bawat salita ni Amara ay tila isang sampal na nakabalot sa pelus. Nakita niya ang pamumula ng mukha ni Elena at ang pagkabigla sa mga mata ni Raymond. Ang mga elite na naroon ay nagsimulang magbulungan, hindi laban kay Amara, kundi laban sa kawalan ng urbanidad ni Elena. Sa isang iglap, ang biktima ay naging hukom. Sa gitna ng gabi, bago sila bumalik sa kanilang lamesa, napansin ni Amara ang isang lalaking nakatayo sa madilim na bahagi ng hallway. Nakasuot ito ng simpleng barong, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Elena, isang matalim at nagbabantang titig. Nakita ni Amara ang panunuyo ng laway ni Elena at ang biglang pagbitaw nito sa braso ni Raymond. Sino ang lalaking ito? Ang takot sa mga mata ni Elena ay hindi mapagkakaila. Bago matapos ang gabi, isang sandali ang nagpatahimik sa ingay ng paligid. Huminto si Raymond sa harap ni Amara upang ayusin ang kanyang cufflink. Sa pagkakataong ito, si Amara ang lumapit. Marahan niyang hinawakan ang kwelyo ni Raymond at iniayos ang kanyang kurbata. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri sa tela ay tila isang pagmamahal. Ngunit ang kanyang mga mata, na nakatitig ng diretso sa mga mata ni Raymond, ay puno ng malamig na poot. "Raymond, tandaan mo ang gabing ito. Dahil ito ang huling beses na ipapahiram ko sa iyo ang aking pangalan upang magmuhang kagalang-galang sa harap ng mga taong ito." Bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay parang huni ng ahas sa gitna ng harden. Ang sandaling naramdaman ni Raymond, ang tunay na kapangyarihan ng babaeng akala niya ay kusa ng sumuko. Isang panghinginig ang dumaan sa balikat ni Raymond. Isang takot na hindi niya maipaliwanag. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, tumunog ang cellphone ni Raymond. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen.
Ang liwanag ng screen ay nagpakita ng mga katagang nagpabura sa kulay ng mukha ni Raymond. Alam ko kung paano mo ninakaw ang yaman ni Amara. Oras na para magbayad, Raymond. Sino ang nagpadala ng mensaheng yon? At ano ang kaugnayan ng misteryosong lalaki sa ball sa mga kasinungalingang binuo ni Elena? Ang gabi ng karangyaan ay nagtapos. Ngunit ang gabi ng paniningil ay nagsisimula pa lamang. Dito nagsimula ang lahat, Papa. At dito ko rin kukunin ang lakas upang tapusin ang bawat kasinungalingang sumisira sa ating pangalan. Ang mga salitang iyon ay tila isang panata na binigkas ni Amara habang nakatayo siya sa harap ng malaki at lumang pintuan ng kanilang ancestral home sa probinsya. Ang bahay na bato ay nanatiling matatag sa kabila ng dumaang mga taon, isang piping saksi sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Malayo ito sa ingay at polusyon ng Maynila, malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan, at higit sa lahat, malayo sa lason na dala ni Raymond at Elena. Dahan-dahang pinihit ni Amara ang susi, at ang tunog ng pagpihit ng lumang kandado ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng luma at tuyong kahoy, hinaluan ng amoy ng mga pinatuyong bulaklak ng sampaguita. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa Nara ay naglalabas ng mahinang huni. Tila ba kinakausap siya ng bahay, nagagalak sa kanyang pagbabalik. Naramdaman ni Amara ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat sulok ng bahay ay puno ng mga alaala ng kanyang ama. Ang kanyang tawa habang nagbabasa ng dyaryo sa balkonahe. Ang amoy ng kanyang paboritong kape sa umaga. At ang kanyang matalinong mga payo na tila umaalingaw-ngaw pa rin sa hangin. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niyang muli ang yakap ng kanyang ama na tila nagsasabing hindi siya kailanman pababayaan. Kinuha niya ang isang lumang panyo ng kanyang ama mula sa drawer at inamoy ito. Hinahayaan ang bawat alaala na magsilbing gamot sa kanyang sugatang puso. Naglakad siya patungo sa maliit na altar sa kanto ng sala. Doon ay nakatayo ang imahe ni San Judas Tadeo, ang patron ng mga kasong nawawala na ng pag-asa. Naalala ni Amara ang madalas sabihin ng kanyang ama. Anak, sa likod ng bawat panalangin, mayroong lihim na katarungan na tanging. Ang mga marunong maghintay ang makakakita. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, marahan niyang itinaas ang imahe ng santo. Sa ilalim ng base nito, mayroong isang maliit at nakatagong bahagi. Doon niya natagpuan ang isang selyadong sobre na kulay dilaw dahil sa kalumaan. Sa ibabaw nito, nakasulat ang kanyang pangalan sa sulat kamay ng kanyang ama. Nang buksan niya ang sobre, isang liham at isang legal na dokumento ang lumabas. Ayon sa liham, matagal nang napansin ng kanyang ama ang unti-unting pagbabago ni Raymond. Alam ng kanyang ama ang pagiging gahaman nito, kaya bago siya pumanaw, gumawa siya ng isang special trust na hindi alam ni Raymond. Ang lahat ng lupain at ang mismong mansyon sa Maynila ay hindi kailanman ganap na nailipat sa pangalan ni Raymond. Mayroong isang kondisyon sa di kilalang, di opisyal na di pagkakasundo. Ang laet ng ari-arian ay babalik kay Amara kung mapapatunayan ang anumang anyo ng pagtataksil o illegal na gawain na maglalagay sa pangalan ng pamilya sa panganib. Salamat, Papa. Alam mo na ang lahat bago pa man mangyari. Bulong ni Amara habang ang mga luha ng kagalakan at pasasalamat ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisingi. Hawak na niya ang maling dulo ng tali na magpapaguho sa mundo ni Raymond. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang nabasag. Ang tunog ng mabilis na paghinto ng isang sasakyan sa labas ng gate ay nagpabalik kay Amara sa realidad. Hindi nagtagal, narinig niya ang malalakas na yabag ng mga sapatos sa hagdanan. Mga yabag na puno ng poot at kawalan ng respeto. Bumukas ang pinto at iniluwa si Elena. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Amara. Wala na ang mapagkunwaring bait. Wala na ang maskara ng isang biktima. Akala mo ba ay makakatakas ka rito, Amara?
Sigaw ni Elena habang naglalakad palapit. Sinundan kita dahil alam kong may itinatago ka rito. Ibigay mo sa akin ang dokumentong yan. Tumingin si Amara kay Elena ng may kalmado at malamig na katapangan. Wala kang karapatang pumasok sa bahay na ito, Elena. Ito ay sagradong lugar ng aking pamilya. Isang bagay na kailanman ay hindi mo maiintindihan. Isang malupit na halahak ang pinakawala ni Elena. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang lighter at isang maliit na bote ng gasul. Sagrado? Ang lumang bahay na ito na puno ng mga basura at ala-alang wala namang kwenta? Kung hindi mo ibibigay sa akin ang papel na yan, sisiguraduhin kong sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng ala-alang ito ay magiging abo na lamang. Itinapat ni Elena ang apoy ng lighter sa malapit na kurtinang gawa sa manipis na pinya lace. Ang liwanag ng apoy ay sumalamin sa mga mata ni Elena na nagpapakita ng isang baliw na determinasyon. Piliin mo, Amara, ang papel na hawak mo o ang huling alaala ng tatay mo. Kapag binitawan ko ang apoy na ito, wala nang matitira sa'yo. Napatitig si Amara sa unti-unting lumalapit na apoy sa tela. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging masikip at ang kanyang puso ay naghahabulan sa bilis. Paano niya ililigtas ang kanyang kinabukasan nang hindi isinasakripisyo ang kanyang makaraan? At sino ang misteryosong tao na kanina pa nakamasid sa kanila mula sa labas ng bintana? Isang pirma mo na lang, Raymond, at mapapasa iyo na ang lahat ng lupain sa Batangas. Pero kailangan mo munang bayaran ang utang mo sa akin, ang utang na hindi mo kailanman mababayaran ng pera. Ang boses ni Amara ay tila isang malamig na bulong ng hangin sa gitna ng gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina sa loob ng mansyon sa Maynila. Nakabalik na siya mula sa probinsya. Ang insidente ng tangkang pagsunog ni Elena sa kanyang ancestral home ay nag-iwan ng isang itim na marka sa kanyang gunita. Ngunit naging mitsa rin ito upang lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Nailigtas niya ang mga dokumento ng kanyang ama, at ngayon, ang apoy na muntik nang ubusin ang kanyang nakaraan ay inilipat niya sa ilalim ng mga paa ni Raymond at Elena. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang isang maliit na pandilig at lumapit sa paso ng mga rosas sa gilid ng bintana. Ang mga rosas na ito ay matagal nang hinaluan ng lason ni Elena upang malanta, at ngayon ay tuyot na ang mga talulot nito. Marahan niyang dinilig ang mga tuyong ugat, ang bawat patak ng tubig ay tila isang luha na pilit niyang pinipigilan. Isang tahimik na pakikipag-usap sa kanyang sariling pag-ibig na matagal nang pumanaw. Alam niyang hindi na muling mamumukadkad ang mga rosas na ito, ngunit ang pag-aalaga sa mga ito ay nagsisilbing paalala na sa likod ng bawat pagkamatay ay mayroong bagong buhay na naghihintay. Ma'am Amara, pumasok si Attorney Sofia nang walang anumang ingay. Nagawa na natin. Ang Vanguard Holdings na pag-aari mo ang nakabili sa lahat ng utang ni Raymond mula sa mga bangko at sa mga illegal na nagpapahiram ng pera. Sa madaling salita, ikaw na ang may hawak sa leeg ng asawa mo. Isang hila mo lang, mawawalan siya ng hininga sa mundo ng negosyo. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang malakas na sigawan mula sa sala. Ang boses ni Raymond ay puno ng kaba, habang si Elena ay nagpapakita ng kanyang karaniwang kamalditahan. Raymond, sabi mo ay bibili tayo ng bagong Maserati ngayong araw. Ipinagmalaki ko na yon sa mga kaibigan ko. Gusto mo bang magmukha akong katawa-tawa? Bulyaw ni Elena. Elena, intindihin mo naman. Nagkaroon ng problema sa cash flow ang kumpanya. Hindi ko alam kung bakit biglang maghigpit ang mga credit lines natin. Kailangan nating magtipid muna, sagot ni Raymond. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Magtipid? Ako? Ang nanay ng tagapagmana mo, pagtitipirin mo? Baka nakakalimutan mo kung anong hawak ko laban sa iyo, Raymond. Bilhin mo ang kotseng yon, o hinding-hindi mo makikita ang anak mo. Pinanood ni Amara ang eksena mula sa bahagyang nakabukas na pinto.
Nakita niya ang pawis na gumugulong sa noo ni Raymond. Ang lalaking dati ay napakayabang, ngayon ay tila isang basang sisiw sa harap ng kanyang kabit. Nakita rin ni Amara ang kakaibang kilos ni Elena. Napansin niyang madalas itong uminom ng gamot ng patago, at sa tuwing kakain sila, tila wala itong anumang nararamdamang morning sickness na karaniwan sa mga buntis. Sa katunayan, ang kanyang tiyan ay tila hindi lumalaki sa tamang bilis. Isang malaking pagdududa ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Amara. Lumabas si Amara at lumapit sa dalawa ng may pekeng pag-aalala. Raymond, kung kailangan niyo ng pera para sa Maserati ni Elena, maaari nating gamitin ang huling trust fund na iniwan ni Papa. Pirmahan mo lang ang mga papeles na inihanda ko para ma-release ang pondo. Ang mga mata ni Raymond ay nagliwanag sa pag-asa. Talaga, Amara? Gagawin mo yun? Siyempre, para sa inyo ni Elena. Ayaw ko namang ma-stress ang bata sa sinapupunan niya. Sagot ni Amara nang may boses na kasing tamis ng pulot, ngunit kasing bagsik ng lason. Hindi alam ni Raymond na ang dokumentong ipapapirma niya ay hindi release ng pondo, kundi ang formal na pagkilala sa lahat ng kanyang utang sa Vanguard Holdings. Nang makaalis ang dalawa upang mag-celebrate, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa gate ng mansyon at mag-iwan ng isang dilaw na sobre. Mabilis itong kinuha ni Amara. Pagbukas niya sa loob, tumambad sa kanya ang mga larawang hindi niya inaasahan. Sa mga larawan, makikita si Elena na masayang nakikipaghalikan at nakikipag-inuman sa lalaking naggangalang Berto, ang lalaking nakita ni Amara sa charity ball. Ngunit ang pinakamahalagang larawan ay ang huling piraso. Isang resibo mula sa isang kilalang klinika na nagsasaad na si Elena ay dumaan sa isang operasyon upang hindi na kailanman magkaanak. 3 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Amara ang isang malakas na pintig sa kanyang sentido. Ang bata ay isang malaking kasinungalingan. Si Elena ay hindi buntis. At si Raymond ay pinapaikot lamang ng isang babaeng mas tuso pa sa kanya. Sino ang nagpadala ng mga larawang ito? At paano gagamitin ni Amara ang katotohanan ito upang tuluyang wasakin ang kastilyo ng mga kasinungalingan na binuo ni Raymond sa ibabaw ng kanyang buhay? Ang apoy sa ilalim ng tubig ay nagsisimula ng kumulo at walang sinuman ang makakatakas sa oras na ito ay sumabog. Elena, tama na ang drama. Kung talagang masama ang pakiramdam mo, hindi tayo tatawag ng ordinaryong doktor. Dadalhin kita sa ospital na pag-aari ng pamilya ko, kung saan ang pinakamagaling na espesyalista ang titingin sa'yo at sa anak nyo. Ang boses ni Amara ay malamig at puno ng otoridad, habang nakatayo siya sa pintuan ng kwarto ni Raymond. Sa loob, nakahiga si Elena habang humahawak sa kanyang tiyan at umaarte na tila hihimatayin sa sakit habang si Raymond ay balisang-balisa sa tabi nito. Ang irony ng sitwasyon ay hindi nakaligtas kay Amara. Ang babaeng umagaw sa kanyang asawa ay humihingi ng tulong gamit ang isang kasinungalingang pilit niyang pinaniniwalaan. Ang bawat daing ni Elena ay tila isang nakakarinding ingay sa pandinig ni Amara. Ngunit sa labas ay nanatiling kalmado ang kanyang mukha, isang maskara ng pag-aalala na sadyang idinisenyo upang bitaguin ang dalawa. Huwag na, Amara! Kaya ko na ito! Baka kailangan ko lang magpahinga. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay bakas ang kaba. Hindi maaari, Elena. Masyadong mahalaga ang tagapagmana ng mga Delia Vega. Raymond, ihanda mo na ang sasakyan. Ngayon din. Utos ni Amara. Sa loob ng puti at malamig na silid ng ospital, ang katahimikan ay tila isang hatol na naghihintay na ibaba. Pinanood ni Amara ang bawat galaw ng doktor habang sinusuri nito si Elena. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Elena at ang pag-iwas ng tingin nito. Si Raymond naman ay nakatayo sa kanto. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa sobrang kaba at pag-asa. Paglabas ng doktor, ang bawat yabag ng sapatos nito sa makinis na sahig ay tila isang tunog ng orasan na bumibilang sa nalalabing oras ng panlilinlang. Ginoong De La Vega, tapos na ang pagsusuri.
Kailangan nating maging tapat sa isa't isa. Dok, kumusta ang anak ko? Ligtas ba siya? Tanong ni Raymond. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ginoong de la Vega, walang anak. Walang sanggol sa sinapupunan ni Elena. Sa katunayan, ayon sa aming pagsusuri, dumaan siya sa isang hysterectomy ilang taon nang nakalilipas. Imposible siyang mabuntis. Ang boses ng doktor ay tila isang kulog na yumanig sa buong silid. Nakita ni Amara ang biglang pagbagsak ng balikat ni Raymond. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang nakakakilabot na pamumutla. Tumingin si Raymond kay Elena, na ngayon ay humihikbi na naman. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na para sa simpatya, kundi dahil sa takot na mabisto. Raymond, maniwala ka! Binayaran siya ni Amara. Gawa-gawa lang nila ang resultang yan para paghiwalayan tayo. Mahal kita, Raymond. Alam mong hindi ko magagawa yun sa'yo? Pagsisigaw ni Elena habang pilit na humahawak sa braso ni Raymond. Nakatayo lang si Amara sa gilid. Pinapanood ang bawat emosyong dumadaloy sa mukha ni Raymond. Inaasahan niyang magagalit ito. Nasisigawan nito si Elena. Ngunit ang nakita niya ay mas nakapanlulumo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Raymond habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang buhok ni Elena. Alam ko, Elena. Alam kong hindi mo magagawa iyon. Marahil ay nagkamali lang ang doktor. O baka naman may iba pang paliwanag. Napaling si Amara sa kanyang kalooban. Ang pagiging ngunguto ni Raymond ay hindi na lamang kamangmangan. Ito ay isang sadyang pagpikit ng mata dahil sa sobrang ego. Ayaw niyang tanggapin na naging tanga siya sa harap ng babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa. Pag-uwi sa mansyon, pumasok si Amara sa kanyang banyo at hinarap ang salamin. Na ito ay hindi tungkol sa tagumpay laban sa kaaway, kundi ang tagumpay niya sa kanyang sarili. Hinawakan niya ang kanyang mukha. Ang bawat linya, bawat peklat ng pait sa kanyang mga mata. Sa loob ng 10 taon, nakita niya ang sarili bilang isang biktima. Isang babaeng kulang dahil hindi makapagbigay ng anak. Ngunit na yon, sa harap ng katotohanang mas malala pa sa kanyang kawalan, nakita niya ang isang mandirigma. Hindi siya kulang. Siya ay buo, matapang, at higit sa lahat, malaya na mula sa sumpa ng pagiging asawa ni Raymond. Isang marahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi na humihingi ng permiso mula sa sinuman. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, may narinig siyang kakaibang kaluskos mula sa silid ni Raymond. Sumilip siya at nakita ang asawa na mabilis na nag-eempake ng mga gamit. May mga pasaporte at mga tiket sa eroplano sa ibabaw ng kama. Nakita rin ni Amara ang isang maliit na bag na puno ng mga bundle ng pera. Ang huling pondo na dapat sana ay pambayad sa mga manggagawa sa kumpanya. Plano ni Raymond na takasan ang lahat ng utang at krimen niya, bit-bit ang babaeng patuloy na nandaraya sa kanya. Aalis tayo mamayang madaling araw, Elena. Huwag kang mag-aalala. Magsisimula tayo sa ibang bansa kung saan walang makakahanap sa atin. Bulong ni Raymond habang isinasara ang maleta. Naramdaman ni Amara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Hindi niya hahayaang makatakas ang mga buwitring ito nang hindi nagbabayad sa bawat sentimong ninakaw nila sa kanyang buhay at sa kanyang ama. Dahan-dahang lumabas si Amara ng bahay at nagtungo sa main gate. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kinuha niya ang malaking susi ng gate at marahan itong inikot. Ang tunog ng pagkakandado ay tila isang hatol na pinal. Tinawagan niya ang kanyang mga tauhan at inutusan silang harangan ang lahat ng lagusan sa paligid ng mansyon. Bumalik si Amara sa loob at umupo sa sala, sa gitna ng dilim, habang hawak ang isang baso ng tsaa. Pinakinggan niya ang bawat tibok ng orasan, naghihintay sa takdang oras ng pagtakas ng dalawa. Paano haharapin ni Raymond ang katotohanang ang longgiyam na binuo niya para kay Amara ay siya na ngayong magsisilbing sarili niyang kulungan? At ano ang gagawin ni Elena kapag nalaman niyang ang taong huling pinagkakatiwalaan niya ay siya ring huling taong sisira sa kanya? Amara,
Huwag kang haharang sa daraanan ko kung ayaw mong masaktan. Amin na ang mga susi ng gate, ngayon din. Ang boses ni Raymond ay puno ng desperasyon at panginginig habang umaalingaw ito sa madilim at malawak na sala ng mansyon. Nakatayo siya sa paanan ng hagdanan, bitbit ang dalawang malalaking maleta, habang si Elena ay nakakapit sa kanyang braso. Ang mga mata ay balisang gumagala sa bawat sulok ng silid. Ang pawis sa noo ni Raymond ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana. Sa gitna ng kadiliman, dahan-dahang sumandal si Amara sa kanyang upuan. Ang paboritong upuang nara ng kanyang ama. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa na matagal na niyang hinayaang lumamig. Habang ang asawa niya ay nagkakandara pa sa takot na mahuli ng mga awtoridad, si Amara ay nanatiling tahimik at matikas sa kanyang suot na itim na bestido, tila isang reynang naghihintay sa pagbagsak ng isang traidor. Ang irony ng sitwasyon ay sumasakal sa hangin. Si Raymond ay nagmamadaling tumakas bitbit ang nakaw na yaman, samantalang ang babaeng binalak niyang iwan ay ang siyang tanging nakakaalam na wala na siyang matatakasan. Naramdaman ni Amara ang isang matinding pintig sa kanyang dibdib. Isang halo ng paet at katarungan na tila isang dambuhalang alon na humahampas sa kanyang puso. Ang bawat hininga niya ay may bigat ng 10 taon ng pagtitiis. Nang mga gabing umiiyak siya ng tahimik habang si Raymond ay nasa piling ng iba. Ang lamig ng tasa sa kanyang mga kamay ay tumatagos sa kanyang balat. Isang paalala na ang kanyang emosyon ay kailangang manatiling kasing tigas ng yelo upang matapos ang laban na ito. Raymond, sa tingin mo ba ay hahayaan kitang umalis bitbit ang huling sentimo na pinaghirapan ni Papa? Ang tinig ni Amara ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay tila isang hatol na walang hanggan. Wala akong pakialam sa tatay mo. Tapos na ang oras mo, Amara. Amin na ang susi. Sigaw ni Raymond habang pilit na humahakbang palapit. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang bumukas ang mga ilaw sa buong mansyon. Ang liwanag ay nakasisilaw, at sa bawat pinto at lagusan, lumitaw ang mga tauhan ng mansyon, ang mga kasambahay, ang mga hardinero, at ang mga security guard na matagal ng pinagmamalupitan ni Raymond. Hindi sila lumapit upang tumulong sa kanya. Sa halip, ang kanilang mga mukha ay puno ng panghahamak at galit. Sila ay nakatayo sa likuran ni Amara, bumubuo ng isang pader ng katapatan na hindi mabibili ng anumang pera. Sir Raymond, hindi po kayo makakalabas. Wika ng head security. Ang kanyang boses ay matatag. Ang mansyong ito, ang mga sasakyan, at pati na ang mga accounts na akala nyo ay sa inyo, ay pag-aari na ng Vanguard Holdings. At ang may-ari ng kumpanyang iyon ay ang asawa nyo. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Nakita ni Amara ang dahan-dahang pagbagsak ng panga ni Raymond. Ang mga maletang hawak niya ay bumitiw mula sa kanyang mga kamay at lumika ng isang mabigat na tunog sa sahig. Tumingin siya kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang katotohanan. Vanguard. Ikaw? Ikaw ang bumili sa lahat ng utang ko? Bulong ni Raymond. Ang kanyang boses ay halos mawala ng tunog. Tumayo si Amara mula sa upuan ng kanyang ama. Ang sandaling naramdaman niya ang espiritu ng kanyang ama sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Marahan niyang hinaplos ang gilid ng upuan, ang makinis na kahoy na sumisimbolo sa dangal na kailanman ay hindi nakuha ni Raymond. Tiningnan niya ang kanyang asawa, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom na handang magbigay ng katarungan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at kahihiyan ay naglaho. Pinalitan ng isang malamig at matalim na kapayapaan. Mula ngayon, Raymond, ikaw ay isang estrangero sa bahay na ito. Ang longyam na binuo mo para sa akin ay naging sarili mong bilangguan, sabi ni Amara. Biglang kumilos si Elena. Sa gitna ng gulo, sinubukan niyang tumakbo patungo sa pintuan sa likod.
Bit-bit ang isang maliit na bag na puno ng mga alahas na ninakaw niya mula sa vault ni Amara. "Huwag niyo akong isama rito. Wala akong alam sa mga utang niya," sigaw ni Elena habang pilit na binubuksan ang pinto. Ngunit nang buksan niya ang bag upang tingnan ang kanyang kayamanan bago tumalon sa bakod, ang kanyang mukha ay napalitan ng kilabot. Ang mga diamante at gintong inaasahan niya ay wala roon. Sa halip, ang bag ay puno ng mga maliliit na bato at mga piraso ng basag na salamin. Isang huling paalala mula kay Amara na ang lahat ng kislap na hinabon ni Elena ay isang wad na pangarap lamang. "Raymond, tulungan mo ako, ang mga alahas!" Pagmamakaawa ni Elena, ngunit si Raymond ay hindi na nakikinig. Nakatitig lamang siya sa mga dokumentong inilapag ni Amara sa lamesa. Ang mga dokumentong nagpapatunay na siya ay wala ng kahit na ano. Sino ang taong tunay na nagmamanipula sa bawat pirma ni Raymond sa likod ng mga ilegal na dokumento? At paano haharapin ni Amara ang huling banta na sasambulat sa oras na dumating ang mga awtoridad sa pintuan ng kanilang mansyon? Ang hawla ng ginto ay tuluyan ng nagsara, at sa loob nito, ang katotohanan ay mas nakamamatay kaysa sa anumang kasinungalingan. Ngayon ko lang naintindihan, Raymond. Ang bawat haplos mo, bawat salita ng pagmamahal, ay may presyong katumbas ng bawat sentimong ninakaw mo mula sa akin. Ang pagmamahal mo ay ang pinakamahal na bagay na kailanman ay binayaran ko. Ang boses ni Amara ay malamig at matalim habang ibinubulong niya ang mga salitang iyon sa kanyang sarili, habang nakatayo sa balkonahe ng mansyon. Isang linggo na ang lumipas mula nang mahuli si Raymond at Elena. Ngayon, ang mansyon ay muling babalik sa dati nitong sigla, ngunit sa ibang paraan. Inihahanda ni Amara ang isang charity gala, isang kaganapan na magsisilbing opisyal na pahayag ng kanyang pagbabalik at isang formal na pagpapalaya sa sarili mula sa anino ni Raymond. Ang bawat bulong ng hangin ay tila nagdadala ng mga alaala ng nakaraan, ng mga dating pagtitipon kung saan siya ay isang masayang asawa, walang kaalam-alam sa mga kasinungalingang bumabalot sa kanyang buhay. Naramdaman ni Amara ang isang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi ito dulot ng takot, kundi ng kaguluhan ng mga emosyong matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na pilit kumakawala at sa halip ay ibinuhos niya ang kanyang lakas sa pagpaplano ng gabing iyon. Ang pagtanggap niya sa kanyang nakaraan nang hindi hinahayaan nitong diktahan ang kanyang kinabukasan. Nagsimula nang dumating ang mga bisita. Ang malalaking chandeliers ay nagpasikat sa buong ballroom. Ang bawat kislap ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Ang mga sikat na personalidad, mga kaibigan ng kanyang yumaong ama, at ang mga taong matagal nang naghihintay sa pagbagsak ni Raymond ay naroroon. Ngunit ang highlight ng gabing iyon ay hindi ang mga mamahaling hapagkainan o ang mga musikerong nagpapasaya. Ito ay ang formal na paghaharap ng katotohanan. Lumapit si Amara sa gitna ng ballroom. Suot ang isang puting gown na nagpakita ng kanyang bagong simula. Isang simbolo ng kalinisan at kapayapaan. Kinuha niya ang mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng dignidad. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo sa isang gabing, hindi lamang para sa kawanggawa, kundi para sa katotohanan. Maraming pamilya ang nagtatanong kung ano ang nangyari sa mga De La Vega, at ngayon, oras na para malaman ninyo ang lahat. Wika ni Amara. Ang kanyang mga mata ay matapang na tumitingin sa mga bisita. Nagsimumulang umalingaw ang kanyang boses sa buong silid, na nagdedetalye sa bawat panlilinlang ni Raymond. Mula sa pagpapanggap nitong minahal siya para sa kanyang yaman, hanggang sa paggamit ng kanyang pangalan upang makagawa ng mga illegal na transaksyon sa lupa at pagtatago ng buwis. Inilabas niya ang mga dokumento na nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Ang bawat piraso ay tila isang kuko sa kabaong ni Raymond. Sa gitna ng kanyang pahayag, may biglang pumasok sa pinto, si Raymond. Hinayaan siyang makalabas ng kulungan dahil sa isang bayal na binayaran ng kanyang kapatid.
Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi maipaliwanag. Sinundan siya ni Elena, na ngayon ay payat na at halos hindi na makilala. Ang kanyang damit ay gusot at marumi. "Amara! Tama na! Huwag mong sirain ang pangalan ko!" Sigaw ni Raymond habang pilit na umaakyat sa stage. Ngunit bago pa siya makalapit, tumunog ang isang sirena mula sa labas ng mansyon. Lumitaw ang mga pulis, kasama si Attorney Sofia at nilapitan si Raymond. "Ginoong De La Vega, may warrant of arrest po kami para sa inyo. Fraud, tax evasion, at illegal land acquisition. Pati na rin po si Miss Elena Rivera for conspiracy." Ang ingay ng mga kamera, ang bulungan ng mga tao, at ang pagturo ng bawat daliri ay tila isang symphony ng katarungan. Nakita ni Amara ang pagbagsak ng balikat ni Raymond. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkatalo. Si Elena naman ay pilit na kumakawala, ngunit wala na siyang magagawa. Sa isang iglap, ang kanilang mundo ay gumuho, at ang lahat ng kanilang panlilinlang ay nabunyag sa harap ng lahat. Nang ilabas ng mga pulis si Raymond, huminto siya sa harap ni Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, at ang kanyang boses ay tila isang huling hiyaw ng isang taong nalulunod. "Amara, akala mo ba itapos na? Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Dahil sa iyo, nawala ang lahat. Pero may isa akong lihim na hawak, Amara. Isang bagay na kailanman ay hindi mo inaasahan. Ang pagkamatay ng tatay mo, hindi lang simpleng sakit ang kumitil sa kanya." Napatigil si Amara. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ang mga salita ni Raymond ay tila isang kutsilyo na bumuon sa kanyang puso. Ang amoy ng mga rosas at ang liwanag ng chandeliers ay biglang naglaho, pinalitan ng isang madilim na anino ng nakaraan. Ano ang ibig sabihin ni Raymond? Ano ang lihim na tinatago nito tungkol sa kanyang ama? Ang gabi ng katarungan ay nagtapos. Ngunit ang gabi ng katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Hindi inatake sa puso ang tatay mo nang dahil sa katandaan, Amara. Namatay siya dahil pinanood ko siyang mamatay habang hawak ko ang gamot na sana ay nagligtas sa kanya. Ang mga salitang iyon ni Raymond ay tila isang malupit na hangin galing sa kailaliman ng lupa. Malamig at bumabaon sa bawat himaymay ng pagkatao ni Amara. Sa loob ng madilim at masikip na visiting area ng kulungan, ang tanging naghihiwalay sa kanila ay isang makapal na salamin at ang maliliit na butas ng bakal na dinadaluyan ng kanilang mga boses. Ang amoy ng disinfectant at kalawang ay humahalo sa hangin, isang matapang na paalala ng lugar kung saan nararapat ang mga taong tulad ni Raymond. Nakatitig si Amara sa lalaking dating tinawag na buhay. Ang buhok ni Raymond ay gulo-gulo. Ang kanyang balat ay tila naging abo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng selda. At ang kanyang mga mata ay wala ng ningning, kundi ang pait ng pagkatalo. Sa kabila nito, si Amara ay nanatiling matikas sa kanyang suot na itim na bestido. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa lamesa, mga kamay na nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Naramdaman ni Amara ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na nagpapaguho sa kanyang mundo. Ang imahe ng kanyang ama na humihingal at humihingi ng tulong ay biglang bumangon sa kanyang gunita. Naalala niya ang gabing iyon, ang takot sa mga mata ng kanyang ama, at ang kalmadong mukha ni Raymond na nagsabing, "Huli na ang lahat, Amara." Nayon ay alam na niya ang totoo. Hindi huli ang lahat, kundi sadyang ginawang huli ni Raymond. "You're a monster, Raymond. Isang halimaw na walang kaluluwa." Ang boses ni Amara ay halos pabulong, ngunit ang bawat titik ay may bigat ng isang sumpa. Pinagkatiwalaan ka niya. Minahal kita. Pero ang lahat ng iyon ay itinapon mo para lang sa lupang hindi mo naman madadala sa loob ng kabaong mo. Isang malupit na halakak ang pinakawala ni Raymond.
isang tunog na tila kalansing ng mga kadena sa gitna ng katahimikan. Trust? Love? Huwag kang magpatawa, Amara. Sa mundong ito, ang kapangyarihan lang ang mahalaga. At ang tatay mo, siya ang humaharang sa akin. Kaya kailangan siyang mawala. At tignan mo, naging matagumpay ako, 'di ba? Nakuha ko ang gusto ko. Hanggang sa naging tuso ka rin. Isang sandali ng ganap na paglaya mula sa nakaraan. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang kopya ng kanilang marriage certificate. Marahan niyang hinawakan ang papel, ang bawat kanto nito ay tila isang alaala ng kanyang kamangmangan. Gamit ang isang lighter, sinilaban niya ang dulo ng dokumento. Ang apoy ay dahan-dahang kumain sa mga pangalang nakasulat doon. Ang liwanag nito ay sumalamin sa mga mata ni Amara na ngayon ay tuyo na sa luha. Pinanood niya ang pagiging abo ng kanilang sumpaan, hanggang sa ang huling bahagi ay mahulog sa sahig ng bilangguan. Tapos na tayo, Raymond. Hindi lang sa papel, kundi sa bawat hibla ng aking pagkatao, wika ni Amara habang tumatayo. Ang katarungang nakuha ko ngayon ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa huling hininga ni Papa na kinuha mo. Mabubulok ka rito, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa bawat kasalanang ginawa mo. Tinalikuran ni Amara ang salamin nang hindi na muling tumingin pa sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Sa bawat hakbang niya palabas ng gusali, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang pakiramdam. Ang hangin sa labas ay tila mas sariwa, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Ang bigat ng 10 taon ay unti-unting napapalitan ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang katotohanan lamang ang makakapagbigay. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang sasakyan, isang maliit na bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang lukot na piraso ng papel. Pagbukas ni Amara, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kilabot. Ang mensahe ay nakasulat sa pulang tinta, tila dugo na nagbabala sa gitna ng kapayapaan. Ang akala mong katarungan ay pansamantala lamang, Amara. Hindi pa ako tapos sa iyo. Mag-ingat ka sa dilim, dahil doon kita uubusin. Walang pirma ang sulat, ngunit ang amoy ng pamilya na pabango ni Elena na nananatili sa papel ay sapat na upang malaman ni Amara kung kanino ito galing. Si Elena ay nakatakas sa mga pulis noong gabing yun, at hanggang ngayon ay hindi pa nahahanap. Nasaan si Elena? At anong uri ng paghihiganti ang inihahanda ng isang babaeng nawala na ng lahat? Ang katarungan sa dilim ay tila nagbabadya ng isang mas matinding panganib na hindi inaasahan ni Amara. Ang bawat piraso ng tilang ito, bawat gamit na hinawakan ng kanilang mga kamay, ay dapat nang lisanin ang pamamahay na ito. Hindi na tayo titira sa isang libingan ng mga alaala, kundi sa isang tahanan ng mga bagong simula. Ang tinig ni Amara ay matatag at puno ng otoridad habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala ng mansyon. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila isang manunubos na nagbibigay ng liwanag sa madidilim na sulok ng bahay. Pinapanood niya ang mga tauhan habang inilalabas ang mga maleta ni Raymond at ang mga mararanyang gamit ni Elena na iniwan nito. Ang bawat kahon na inilalabas ay tila isang tinik na binubunot mula sa puso ni Amara. Hindi ito isang paghihiganti ng isang sawi, kundi isang paglilinis ng isang babaeng. Muling nahanap ang kanyang sarili. Ang bawat yabag ng mga trabahador na nag-aayos ng mga kwarto ay tila isang kumpas ng bagong kabanata. Ang mga kwartong dati ay saksi sa mga pait at bulong ng pagtataksil ay dahan-dahang binabago. Pintura na kasing puti ng mga ulap, malalaking bintanang hinahayaang pumasok ang sariwang hangin, at mga lamesang gawa sa matibay na kahoy na magsisilbing upuan ng mga bagong mag-aaral. Ang mansyon ng mga De La Vega ay hindi na tatawaging Longgiam. Ito na ang huling hantungan ng mga sugatang puso, ang akademya para sa mga kababaihang nais bumangon. Naramdaman ni Amara ang isang mahinang pagpindot sa kanyang balikat.
Paglingon niya, nakita niya si Maria, ang dating kasambahay na pinagmalupitan ni Elena. Ngayon, si Maria ay maayos na ang hitsura at nakasuot ng uniforme ng isang tagapamahala. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pelus na kahon. "Maria, para sa iyo ito," wika ni Amara habang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay ang gintong kwintas ng kanyang ina, ang alahas na pilit ninakaw ni Raymond para kay Elena. "Ma'am Amara, hindi ko po ito matatanggap. Masyadong mahalaga ito para sa inyo," sagot ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa sa pasasalamat. "Tanggapin mo ito, Maria. Hindi lang ito alahas. Ito ay simbolo ng iyong katapatan noong mga panahong ako mismo ay tinalikuran ng mundo. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kislap ng diamante, kundi sa tibay ng puso sa gitna ng unos. Ang pagbibigay ng isang bagay na mahalaga sa kanya sa isang taong tunay na nagpahalaga sa kanyang pagkatao." Ang bawat yakap ni Maria ay tila isang pahiwatig na ang sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghihilom. Sa gitna ng mga bagong aplikante para sa akademya, napansin ni Amara ang isang dalagita na nakatayo sa may gate. Ang kanyang pangalan ay Maya. Mayroon siyang mga matang tila may dalang pangarap, ngunit may halong takot. Isang hitsurang pamilyar na pamilyar kay Amara. Sa bawat kilos ni Maya, tila nakikita ni Amara ang kanyang sarili noong siya ay bata pa, bago pa man siya malason ng mga salita ni Raymond. Isang kakaibang koneksyon ang naramdaman ni Amara, isang bilang hiwaga na tila nagsasabing, ang batang ito ay may malaking papel na gagampanan sa kanyang bagong buhay. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay biglang napalitan ng isang nakakakilabot na presensya. Sa likuran ng harden, lumitaw ang isang anino. Isang babaeng gusot-gusot ang damit, ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Si Elena. Wala na ang kanyang ganda, wala na ang kanyang yabang. Ang tanging natira ay ang isang halimaw na naghahanap ng katarungang sa tingin niya ay ipinagkait sa kanya. "Akala mo ba ay magiging masaya ka, Amara? Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil nakuha mo ang mansyong ito?" Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay tila huni ng isang sugatang hayop. "Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyo." Hindi natakot si Amara. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang tingin ay puno ng awa para sa babaeng nasa harap niya. "Elena, umalis ka na. Wala ka nang makukuha rito, kundi ang sarili mong kapahamakan." "Wala na akong pakialam sa kapahamakan ko. Sinira mo ang buhay ko. Wala na si Raymond, wala na ang pera, wala na ang lahat." Paghuhumiyaw ni Elena habang mabilis na tumatakbo patungo sa likurang bahagi ng bahay, kung saan naroroon ang mga imbakan ng krudo para sa generator. Bago pa man makahabol ang mga security guard, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang init na dahan-dahang gumagapang mula sa direksyon ng kusina. Kasunod nito ay ang amoy ng nasusunog na tela at kahoy. Isang amoy na kailanman ay hindi malilimutan ni Amara mula sa kanyang karanasan sa probinsya. Ang mga kulay kahel na liwanag ay nagsimulang sumayaw sa mga bintana sa itaas, na lumilikha ng isang nakatatakot na imahe sa gitna ng papatapos na araw. "Sunog! Ma'am Amara, may sunog sa likod!" Sigaw ng isa sa mga trabahador habang nagkakagulo ang lahat. Napatitig si Amara sa umuusok na bahagi ng kanyang pangarap. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Elena na nakatayo sa di kalayuan, may hawak na lighter, habang ang isang malupit na ngiti ay nakaukit sa kanyang labi bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng gabi. Paano ililigtas ni Amara ang akademya na kasisilang pa lamang? At magagawa ba niyang harapin ang huling hamon ni Elena nang hindi nawawala ang kanyang katarungan sa gitna ng naglalagablab na apoy? "Mamatay ka sa gitna ng iyong mga pangarap, Amara. Kung hindi ako magkakaroon ng marangyang buhay, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo, kundi abo at usok." Ang tinig ni Elena ay tila isang hiyaw ng demonyo na humahalo sa ingay ng naglalagablab na apoy
sa likurang bahagi ng mansyon. Sa gitna ng makapal at itim na usok, nakatayo si Amara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik hindi sa takot, kundi sa isang matinding determinasyong protektahan ang mga taong nagtitiwala sa kanya. Ang init ng paligid ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa kanyang hininga, at ang bawat langhap niya ng hangin ay may lasa ng sunog na kahoy at natutunaw na plastik. Ang irony ng sitwasyon ay sumasampal sa kanyang muka. Ang mansyong dati ay kulungan niya, na ngayon ay naging simbolo ng kanyang kalayaan, ay dahan-dahang tinutupok ng pot ng babaeng naging mitsa ng kanyang paghihirap. Naramdaman ni Amara ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit niyang inaalala ang lahat ng exit trails na itinuro niya sa mga tauhan. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay sumasalamin sa determinasyong hindi kayang basagin ng anumang apoy. Ma'am Amara, lumabas na po kayo! Masyado nang mapanganib! Sigaw ni Maria mula sa labas. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon habang naririnig ang pagbagsak ng ilang bahagi ng kisame sa itaas. Ngunit hindi kumilos si Amara. Narinig niya ang isang mahinang iyak mula sa loob ng silid-aklatan. Ang boses ni Maya. Ang batang mag-aaral na naging malapit sa kanyang puso. Hindi siya pwedeng umalis. Sa isang iglap, tinakpan ni Amara ang kanyang ilong gamit ang basang panyo at mabilis na tumakbo patungo sa nagbabagang pinto. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan, habang ang mga dila ng apoy ay pilit siyang inaabot mula sa mga dingding na gawa sa Nara. Nang mahanap niya si Maya na nakakubli sa ilalim ng isang matibay na lamesa, niyakap niya ito ng mahigpit. "Huwag kang matakot, Maya. Narito na ako. Lalabas tayo rito." Bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado sa kabila ng panganib. Sa labas, dumating na ang mga bumbero at mabilis na sinimulan ang pagpuksa sa apoy. Ang marahas na pagbuga ng tubig sa nagbabagang istruktura ay lumika ng makapal na puting usok na bumalot sa buong palikid. Habang inalalayan ni Amara si Maya palabas, nakita niya si Elena na pilit na pinipigilan ng mga pulis. Ang mukha ni Elena ay itim na sa uling. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa galit. Ngunit wala na ang kapangyarihang dati niyang ipinagmamalaki. Sa pagkakataong ito, wala nang makapagliligtas sa kanya mula sa katarungan. Matapos ang ilang oras, ang apoy ay tuluyan ng napatay. Ang likurang bahagi ng mansyon ay naging uling. Ang mga dingding ay itim at ang amoy ng sunog ay nanatili sa hangin. Ngunit ang pundasyon ng bahay ay nanatiling matatag. Tumayo si Amara sa gitna ng harden. Ang kanyang suot ay madumi at punit-punit. Ang kanyang mga kamay ay may mga bahagyang paso, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi natalo. Ang paglalakad niya ng nakayapak sa basang damo, habang ang unang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw. Naramdaman niya ang lamig ng lupa sa kanyang mga paa, isang paalala na sa kabila ng bawat pagkasunog, ang lupa ay nananatiling buhay at handang magpatubo ng mga bagong halaman. Tumingin siya sa kanyang mansyon, sira man ang ilang bahagi. Nanatili itong nakatayo, tila isang simbolo ng kanyang sariling katatagan. Ang lahat ng materyal na bagay ay maaaring itayo muli, ngunit ang kanyang dangal at ang kaligtasan ng kanyang pamilya sa akadepya ang tunay na kayamanan na hindi kailanman matutupok ng apoy. "Ma'am Amara?" Lumapit si Attorney Sofia. Ang kanyang muka ay puno ng paghanga. Nahuli na si Elena. At may balita rin mula sa kulungan. Si Raymond ay tuluyan ng nawala ng pag-asa matapos malaman ang nangyari. Naghain na ang gobyerno ng dagdag na kaso laban sa kanila. Wala na silang kawala. Tumango si Amara. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa gitna ng mga abo, may isang messenger na lumapit at nag-abot ng isang puting sobre. Ito ay galing kay Raymond, mula sa loob ng selda. Nanginginig ang sulat kamay sa labas ng sobre.
Tila isang huling pagsusumamo para sa tawad o baka isang huling panunubos. Tiningnan ni Amara ang sobre sa loob ng ilang sandali. Naalala niya ang bawat luha, bawat saktong idinulot ng lalaking iyon. Dahan-dahan, nang walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang sobre nang hindi man lamang binubuksan. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa basang lupa, humahalo sa abo ng mansyon. Para kay Amara, ang panahong kailangan niyang makinig sa mga paliwanag ni Raymond ay tapos na. Ang bukas ay hindi na para sa mga salitang humihingi ng tawad, kundi para sa mga gawang nagpapatunay ng pag-asa. Paano nga ba magsisimula ang isang bagong umaga sa isang lugar na tila naging libingan ng mga pangarap? At ano ang kinabukasang naghihintay kay Amara sa labas ng mga pader ng mansyong ito? Ang bawat hakbang sa makinis na sahig ng bulwagang ito ay hindi na nagdadala ng bigat ng nakaraan, kundi ang kagaangan ng isang kaluluwang malaya na mula sa sarili niyang mga tanikala. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang banal na basbas na bumabalot sa buong mansyon ng mga De La Vega. Wala na ang amoy ng usok at abo. Pinalitan na ito ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng sampagwita at rosal na nakatanim sa bawat sulok ng harden. Ang mga dingding na dati ay naging itim dahil sa sunog ay lalong pinatingkad ng bagong pintura na kulay gatas, simbolo ng isang malinis at bagong simula. Ang mga bintana ay malawak na nakabukas. Hinahayaang pumasok ang sariwang hangin na tila nagdadala ng mga awit ng pag-asa. Nakatayo si Amara sa gitna ng ballroom. Suot ang isang simpleng puting bestido na gawa sa hinabing pinya. Wala na siyang suot na mabibigat na alahas. Tanging ang kanyang matamis at payapang ngiti ang nagbibigay ng ningning sa kanyang pagkatao. Sa harap niya ay ang mahabang pila ng mga kababaihan, mga inang tinalikuran, mga asawang minaltrato, at mga dalagang nawala ng pangarap. Ngayon, ang mansyong ito ay hindi natatawaging simbolo ng yaman ng mga De La Vega, kundi ang Akademya ni Amara, ang tahanan kung saan ang bawat sugat ay ginagamot at ang bawat boses ay pinakikinggan. Naramdaman ni Amara ang isang mahinang paghila sa kanyang damit. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang babae na umiiyak habang nakakapit sa laylayan ng kanyang ina. Ang takot sa mga mata ng bata ay tila isang salamin ng sariling kahapon ni Amara. Marahan siyang lumuhod upang maging kapantay ang bata at hinawakan ang maliliit nitong kamay. Huwag kang matakot, maliit na anghel. Sa loob ng mga pader na ito, wala nang mananakit sa inyo. Dito, magiging malaya ka, bulong ni Amara. Ang boses niya ay kasing lembot ng sutla, ngunit kasing tatag ng nara. Ang sandaling naramdaman niya ang ganap na kaligayahan sa pagbibigay ng lakas sa iba. Ang bawat pasasalamat mula sa mga babaeng ito ay tila isang haplos na nagpapahilom sa huling bahagi ng kanyang sugatang puso. Sa kabilang dako ng silid, nakita niya si Maria na masayang nakikipag-usap sa mga bagong guro. Si Maria ay hindi na lamang isang tagapamahala, kundi ang kanang kamay ni Amara sa pagpapatakbo ng akademya. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging pundasyon ng isang samahang binuo sa gitna ng hirap at pagtataksil. Sa bawat tawa ni Maria, nararamdaman ni Amara na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulton sa mga may sala, kundi sa pagpaparami ng kabutihan sa mundo. Sandaling lumayo si Amara sa karamihan at nagtungo sa kanyang bagong opisina. Sa ibabaw ng kanyang lamesa ay naroon ang isang diaryo na may balita tungkol sa huling hatol ng korte. Si Raymond at Elena ay nasentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa kanilang mga krimen. Wala na ang kanilang karangyaan, wala na ang kanilang mga kasinungalingan. Mabubulok sila sa dilim ng selda habang ang mundo ay dahan-dahang nakakalimot sa kanilang mga pangalan. Lumingin si Amara sa litrato ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Ang mga mata ng kanyang ama sa larawan ay tila nagniningning sa pagmamalaki. Nagawa natin, Papa. Ang dangal ng ating pamilya
ay hindi na nakadepende sa yaman, kundi sa dami ng buhay na ating natutulungan. Pabulong na wika ni Amara habang hinahaplos ang frame ng litrato. Lumabas siya sa balkonahe at pinagmasdan ang malawak na bakuran. Doon, nakita niya si Maya na masayang naglalaro kasama ang iba pang mga bata. Ang halahak ng mga ito ay tila isang musika na bumubura sa bawat pait ng nakaraan. Naramdaman ni Amara ang init ng araw sa kanyang balat, isang yakap mula sa langit na nagsasabing ang gabi ay tapos na at ang tunay na umaga ay narito na. Isang itim na sasakyan ang huminto sa labas ng gate at bumaba ang kanyang kaibigang si Attorney Sofia. May dala itong isang maliit na balutan. Amara, may isang huling sulat na dumating mula sa abogado ni Raymond. Gusto niyang ibigay ito sa iyo bago siya tuluyang ilipat sa maximum security prison. Tumingin si Amara sa sulat. Pagkatapos ay tumingin siya sa malawak na langit. Naalala niya ang bawat hapdi, bawat saktong idinulot ni Raymond. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring puwang ang pot sa kanyang puso, na ngayon ay puno na ng pag-ibig at kapayapaan. Hindi ko na kailangang basahin yan, Sofia. Ang kabanata ni Raymond sa buhay ko ay matagal na nating tinapos. Itapon mo na yan o sunugin mo, wala na itong halaga sa akin. Sagot ni Amara nang may ganap na katiyakan. Dahan-dahang lumapit si Amara sa malaking pinto ng mansyon. Hinawakan niya ang hawakan nito, ang malamig na bakal na sumisimbolo sa kanyang kontrol sa sariling tadhana. Sa huling pagkakataon, lumingon siya sa abot tanaw kung saan ang araw ay unti-unting tumataas. Ang kanyang puso ay payapa, ang kanyang isipan ay malinaw, at ang kanyang kaluluwa ay malaya. Marahan niyang isinara ang pinto ng kanyang nakaraan, hindi upang magkulong ng galit, kundi upang protektahan ang kapayapaang pinaghirapan niyang bawiin. Ang tunay na reyna ay hindi ang nakaupo sa trono ng ginto, kundi ang babaeng nakatayo ng tuwid sa harap ng kanyang sariling kinabukasan, bitbit ang kanyang dangal at kalayaan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang mga abo ng nagdaang unos ay dahan-dahang tinangay ng hangin ng pagbabago. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng takip silim, nakatayo si Amara sa gitna ng kanyang harden. Ang harding dati ay saksi sa kanyang mga lihim na pagtangis na ngayon ay puno na ng buhay at halimuyak ng mga namumukadkad na rosas. Ang bawat talulot na humahalik sa malamig na simoy ng gabi ay tila isang piping pasasalamat sa lupang nagbigay sa kanila ng pagkakataong muling mabuhay. Dahan-dahang naglakad si Amara patungo sa isang malaking puno ng akasya, kung saan nakaupo ang ilang mga kababayhan mula sa akademya. Maririnig ang mahihina nilang tawanan at ang masiglang pagpapalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang mga bagong trabaho at muling nabuong mga pangarap. Ang tunog ng kanilang mga tinig ay tila isang pinakamagandang himig na narinig ni Amara sa buong buhay niya. Isang symphony ng paghilom na mas matamis pa sa anumang mamahaling musika. Naramdaman ni Amara ang kagaangan ng kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan noong mga panahong ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa pagpapalugod sa isang lalaking hindi naman siya pinapahalagahan. Sa bawat hininga niya, damang-dama niya ang kalayaan. Ang kalayaang hindi na kailangang magpanggap, hindi na kailangang matakot, at hindi na kailangang humingi ng permiso para maging masaya. Sa loob ng kanyang silid, kinuha niya ang kanyang lumang diary. Binuksan niya ang mga huling pahina nito, kung saan nakasulat ang mga pangalan ni Raymond at Elena. Sandali siyang napatitig sa mga titik na iyon. Wala na siyang naramdamang hapdi. Wala na ring pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Ang pot na dati ay tila isang lason sa kanyang dugo ay tuluyan ng natuyo. Para kay Amara, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang paglimot sa krimen o muling pagtanggap sa mga taong sumira sa kanya. Ang kapatawaran ay ang pagbitaw niya sa bawat emosyong nagtatali sa kanya sa mga taong iyon. Pinalaya na niya ang kanyang sarili mula sa kanila.
At iyon ang pinakamalaking tagumpay na nakamit niya. Papa, sana ay nakikita mo kami ngayon. Pabulong niyang wika habang nakatingin sa portrait ng kanyang ama na nakasabit sa tapat ng kanyang lamesa. Ang akademya ay hindi lang naging paaralan, naging pamilya ito ng mga taong tulad ko na minsan nang nawala ng tinig. Isang batang babae, si Maya, ang tumakbo patungo sa kanya at nag-abot ng isang bagong pitas na bulaklak. "Ma'am Amara, para sa inyo po," sabi ni Mama, "kayo raw po ang aming anghel." Ngumiti si Amara at niyakap ang bata. Sa simpleng kilos na iyon, nahanap niya ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagkakalulong ng mga may sala sa likod ng rehas, kundi ang pagpapatuloy ng buhay ng may dangal at pagmamahal. Ang mansyong ito ay hindi na kailanman magiging isang hawla ng ginto. Ito na ang liwanag na gagabay sa bawat babaeng naliligaw sa dilim. Habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog sa abot-tanaw, naglakad si Amara patungo sa malaking pinto ng akademya. Inikot niya ang susi ng may ganap na katiyakan. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang regalong handa niyang buksan ng may buong katapangan. Isinara niya ang pinto, hindi upang ikulong ang sarili, kundi upang yakapin ang katahimikang siya mismo ang gumuhit. Ang kwento ng Duchess Amara ay hindi nagtapos sa isang paghihigante, kundi sa isang dakilang pagbangon. Ang kanyang dangal ay muling nagliwanag, mas matatag, mas malalim, at kailanman ay hindi na muling mayayanig ng anumang bagyo.